Usap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ako pwedeng matalo. Malaki, 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 malit, malit, malit. Uy, bagong mukha. Kuya, ano ang gusto mong laruin dito? Ang apelyido ng boss mo ay Liu, tama? Palabasin mo siya. Makikipaglaro ako sa kanya ng ilang round. Ang boss namin ay hindi nakikipagkita sa kahit sino. Pero kung kaya mong manalo ng 10 sunod-sunod na round, tatawagin ko ang boss namin. Ang huling taong nagsabi sa akin na mananalo ng 10 sunod, ay nagminina na ng karbon sa ibang bansa. Kuya, ang pangit ng suot mo, pero ang lakas ng loob mo. Paano kung ganito? Ako na mismo ang makipaglaro sa iyo. Ginoo, ilan pong chips ang gusto mong ipagpalit? Lahat sa loob, ipagpalit mo lahat. Isang matabang tupa. Cash, 1.5 milyon at isang Mercedes. Ang lalaking ito ay nakamura na damit, pero marami siyang dala na pera. Huwag husgahan ang aklat sa pabalat nito. Sa tingin ko, isa lang siyang mainit ang ulo. Matalo ang lahat. Para lang tumama sa jackpot sa isang bagsakan. May panunood tayo ngayon. Siguradong bukas palad si kuya. Pero, ang patakaran namin dito ay ang collateral ay kalahati lang ang halaga nito. Sama-sama, 2 milyong chips iyon. Ano sa tingin mo, kuya? 2 milyon. Sobra pa. Kung gusto mong umatras ngayon, posible pa. Ano ang gusto mong laruin, kuya? Makikipaglaro ako? Blackjack, baccarat, o sikbo? Anong laro ang magaling ang maganda? Itong laro ang lalaruin ko sa'yo. Kung gayon, blackjack na. Ilagay ang inyong taya. Blackjack. Blackjack. All in. Sino itong bata? 3 sunod na siyang nanalo. Sino itong lalaki? Naghahanap ng gulo? Alamin ninyo. Alamin kung sino itong lalaki. Si. Hindi ako naparito para maghanap ng gulo. Gusto ko lang makita si Liu Jincheng. Papuntahin mo siya sa akin. Anong pagmamadali? Mayroon pang 7 round. Kausapin mo ako pagkatapos mong manalo. Blackjack pa rin. 4 na sunod. Paano naging posible iyon? Sa kasino na ito, wala pang nakatatalo ng 4 na sunod. Isa lang ang sasabihin ko. Papuntahin si Liu Jincheng. Sa akin. Zheng Ji, nakita namin siya. Ang pangalan ng batang ito ay Gao Jin. Nagbebenta siya ng barbecue sa night market. Ang asawa niya ay CEO ng Su Group, Su Yujin. Isang tindero ng barbecue at ganito kagaling? Tawagan si Mr. Liu. Gao Jin, bakit wala ka kay Yue? Ano ang ginagawa mo dito? Nasaan si Yue? Tanungin mo si Mr. Liu. Ano ang ginawa niya sa anak ko? Ngayon, nandito ako para ipaglaban ang anak ko. Gao, Jin, huwag mo akong idamay. Ano bang ginawa ko? Gao Jin, may mali ka ba sa pagkakaintindi? Huwag mong ipaliwanag. Isang bagay lang ang pinunta ko ngayon. Gusto kong malaman ng lahat na ang anak ni Gao Jin ay hindi pwedeng bastusin. Isang tindero ng barbecue na palad sa ilang panalo at akala niya ay Diyos ng sugal. Ha? Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang ibig sabihin ng poker table. Cheng, kami naman ay dating mag-asawa. Ang mga chip na ito ay malamang na inutang sa mga loan shark. Pakiusapan mo siya. Hindi kita nilalait, pero ang taong ito ay tinatapakan ako. Kung hahayaan ko lang, paano ako mabubuhay sa larong ito? Pero, Huwag mong kalimutan, kung gusto ng kumpanya mo na makaligtas sa krisis na ito, kailangan ako. Kung bumagsak ang aking club, babagsak din ang kumpanya mo. si Gao Jin, sarili mo ang may kasalanan nito. Gawin, gusto mo akong makita, kaya pumunta ako. Pero, baguhin natin ang laro.
Jia Jinhua. Pumunta ako rito hindi para makipaglaro ng baraha sa'yo. Isa lang ang hiling ko. Humingi ka ng tawad sa anak ko. Humingi ng tawad? Ako ay isang respetadong may-ari ng club. At gusto mo akong humingi ng tawad sa isang batang babae? Ha? Puro kakalokohan. Sige, ayaw mong humingi ng tawad. Sige, patuloy akong mananalo hanggat hindi ka humihingi ng tawad. Gao Jin, baliw ka ba? Nagdadala ng napakaraming pera sa mesa para lang pilitin akong humingi ng tawad sa isang batang babae? Si Weiwei ay anak ko, sinaktan mo siya. Kailangan mong magbayad. Mag-deal ng Jia Jinhua. Gao Jin, sinanay ko ang aking mga mata mula bata pa ako. Naaalala ko ang bawat baraha na ibinibigay ng dealer. Lakas loob mo bang makipagsugal sa akin? ₱10,000. Bulag na tayo 10,000. Hindi mo man lang tiningnan ang baraha mo at nagbulag ka, Gao Jin. Ang tapang mo naman, ha? Kung matapang ako o hindi, wala kang pakialam. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Humingi ka ng tawad sa anak ko. Kung hindi, pataluin kita ng lahat ng pera mo. Sinabi ko na sa iyo. Hindi ako hihingi ng tawad sa babaeng iyon. Walang paghingi ng tawad ang tiwala ng lalaking ito. Mukhang malaki ang kanyang baraha. Kailangan kong gumawa ng paraan. Mayroon akong 3 alas. Tingnan natin kung paano mo ako matatalo ngayon. Sa pagkakataong ito, tataas ako ng 300,000. Isang mahusay na panlilin lang, ang kanyang kakayahang magpalit ng baraha ay kahanga-hanga matapos ang lahat ng mga taon sa laro may kakayahan pa rin siya. Liu Jincheng. Ang paglalaro para sa maliit na pusta ay nakakainit. Ako'y lahat na taya. Lahat na taya. Anong klaseng baraha mayroon siya? Masyadong delikado ito. Kung matalo siya dito, hindi na siya makakabawi sa buong buhay niya. Dahil naghahanap ka ng kamatayan, sasabayan kita. Ako rin. Lahat na taya. Ipakita mo ang iyong baraha. Tigilan mo ang pag-aatubili, ipakita ang baraha. 3 alas. Ang pinakamalakas na baraha sa laro. Paano mo ako matatalo? Liu Jincheng, gusto kong malaman mo, sa sandaling tumanggi kang humingi ng tawad sa anak ko, tinatakan mo ang iyong kapalaran. Nakatadhana kang matalo. Talo? Anong ibig mong sabihin? Pero ang 3 alas na, ang pinakamalaking baraha. Tumahimik ka. Sa mga patakaran ng Jia Jinhua, ang 235 ang pinakamaliit na baraha pero kaya nitong talunin ang 3 magkakapareho. Gao Jen. Hindi ako hihingi ng tawad kailanman at hindi ako matatalo kailanman. Swerte ka ngayon na hindi namatay ang batang iyon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang anak mo mamatay sa harap mo. Ayaw mong makinig sa katwiran. Kung ang mukha ng sugarol ay kasakiman, kaya si matandang Gao hindi kailanman umaamin ng pagkatalo. Magkakataon kung patalunin ka ng lahat ng yaman ng iyong pamilya. R. Ang pinakamaliit na baraha sa Jia Jinhua. Ang tapang mo magsalita ng mayabang, Gao Jin. Arsasan. Hindi maaring 2035, di ba? Liu Jincheng. Hindi pa huli ang lahat para magsisi. Ipakita. Hindi ako naniniwalang mayroon kang 235. Ang huling card ko. 5 ito. 2-3-5. Tinalo ang 3 of a kind. Liu Jincheng. Talo ka. Ito? Paano naging 2-3-5? Paano siya naging swerte? Talaga bang nakakuha siya ng 2-3-5? Imposible. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng malinaw. Narito ang mga baraha. Ano ang nangyayari? Ayon sa hiwa kanina, hindi maaaring nakuha ni Gao Jin ang 2-3-5. Ang aking mga mata ng kayamanan, hindi maaaring magkamali. Liu Jincheng, panalo ako. Humingi ka ng tawad sa aking anak na babae. Hinding-hindi ako hihingi ng tawad. Ibigay mo sa akin ang pera. Amo, ang pera mula sa ating kasino, napanalunan na niya lahat. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Eugene,
May pera ka pa, di ba? Tulungan mo ako. Babayaran kita pagdating ng madaling araw. Hindi, Mr. Liu. Iyan ang kapital ng kumpanya. Hindi ko ito magalaw. Su Yuzhen, huwag mong kalimutan. Ako lang ang makakatulong sa iyo. Hindi ka niya matutulungan. Sasabihin ko sa iyo, ipinapangako ko, ibabalik ko ito pagdating ng madaling araw. May tao. May 3 milyon dito. Ipalit mo ito sa chips. Ituloy natin ang laro. Su Yuzhen, alam mo ba muntik na niyang patayin si Yue Yue? Gao Ying, tinulungan ako ni Mr. Liu dati. Ako, si Su Yuzhen, ay hindi taong walang utang na loob. Hindi ko kayang tumabilang at panoorin siyang magkaproblema. Kaya panonoorin mo mamatay si Yue Yu, siya ang sarili mong anak na babae. Su Yuzhen, dahil sa paggalang sa ating kasal, gusto kitang bigyan ng kaunting dignidad, pero dahil wala ka ng pakialam kay Yue Yue, handa ka ng mabangkarote. Sige. Dahil gusto ninyong magpatuloy, lalaruin ko na lang. Kanina lang, naging pabaya ako. Hindi ako nakakita ng malinaw. Sa pagkakataong ito, maglaro tayo ng bluff. Tig 10 baraha. Kung sino ang unang makaalis ng lahat ng baraha, siya ang panalo. Sige, laban. Gao Jen, sa pagkakataong ito, sa aking kakayahang manloko, huwag mong isiping matatalo mo ako sa swerte. Gumagamit si Liu Jincheng ng card branding, ang teknik na ito ng paggamit ng init para mag-iwan ng marka sa mga baraha. At manloko ay isang klasikong daya. Isang maliit na daya. Mahigpit na tinatakpan ni Gao Jin ang kanyang mga baraha. Alam ba niya na nagbabrand ako? Kailangan ko siyang subukan. Turn Eng South position. Ako ang South. 10. 210. Gao Jin, ano bang problema mo? Bakit mo ako sinuntok agad? Ano bang pakialam mo? Pakita mo ang baraha mo. Kaya nasa akin pa rin ang kamay. Apat na siyam. Hamon. Liu Jincheng. Hindi ako tulad mo, maliit na tao. Hindi ako nagsisinungaling. Nabigo ang hamon. Doble ang pusta. 100,000 naging 1,000,000. Magbayad ka. Papasukin na kita ngayon. Maliit na 3. Sinusundan ng 3. 3 3. May 4 lang na 3 sa isang deck. Hindi ako naniniwala na swerte ka ng ganyan. Para magkaroon ng maraming 3. Hamon. Ayaw maniwala. Tingnan mo mismo. Ito ang huling baraha ko. Maliit na 5. Kung bumagsak ka sa hamon, 1,000,000. Hindi lang talaga ako naniniwala na ang huling baraha mo ay 5. Hamon. Maniwala ka man o hindi, kailangan mo. Imposible. Paano naging ganyan kahusay ang mga baraha mo? Walang imposible. Magbayad ka. Ang perang dala ko, natalo ko na lahat sa kanya. Mukhang wala ka nang natitira pang chips. Mayroon ka pang isang bagay na pwedeng ipusta. Ang buhay mo. Gao Jin, hindi mo ba pinipilit siyang Master Liu sa isang sulok? Inaamin ko, medyo lumampas siya. Pero hindi ba sobra ka namang agresibo? Su Yuzhen, si Yue Yue ay anak mo. Kung may sumubok na saktan siya, ano ang gagawin mo? Siyempre hindi ko sila papakawalan. Pero ang pagsasabing umupas si kapatid Cheng ng kontratadong mamamatay tao, iyan ay kwento mo lang. Wala talagang ebidensya. Sino ang nagsabing walang ebidensya si Mr. Gao? Sino nagsasabi na walang ebidensya si Mr. Gao? Siya si Chu Xiaodao, ang disipulo ng Diyos ng Sugal. Master. Mr. Gao, naayos na si Miss Yue Yue. Uy, Gao.
Kaya kay Chu Xiaodao mo natutunan ang mga card tricks. Kaya pala ang galing mo. Xiaodao. Ngayon, kumusta ako ng buhay ko kay Mr. Liu? Bilang disipulo ng Diyos ng Sugal, ikaw ay lubos na iginagalang, maging saksi ka namin. Mr. Gao, hindi ito dapat. Masyadong delikado. Nakikipaglaro lang sa kanya. Mas gusto ko pa ring harapin ng personal ang aking mga kaaway. Sige, ako, si Chu Xiaodao, ay handang maging saksi para sa larong ito. Silang, paano lalaruin ang huling round? Round ng buhay o kamatayan. At may Russian roulette. Isang round ang magdedesisyon ng buhay o kamatayan. Sige, isang kamay ang magdedesisyon ng buhay o kamatayan. Siya. Laro ng buhay o kamatayan na may roulette. Parehong manlalaro ay dapat bumunot ng baraha ng bulag. Kung ang isang manlalaro ay hindi makakik ng baraha, kailangan nilang paikutin ang roulette. Kung hindi tumama, tuloy ang laro. Kung tumama, mamamatay ang manlalaro. Kapag nagsimula na ang laro, wala nang atrasan. Gao Jin, ngayon ay araw ng iyong kamatayan. Sa bawat pagkakataong nag-shuffle ako ng baraha kanina, ang aking Fenbao eyes ay naalala na ang mga baraha. Gao Jin, ngayon ay tiyak na patay ka. Paano kung ganito? Ngayon tayong dalawa na lang ang nagsusugal. Para iwas gulo, 5 baraha bawat isa. Magpalitan ng paglalaro ng baraha. Kahit ano sabihin mo, Mga baraha ni Gao Jin, 1, 4 at 7, tig-1, 2 spade na siyang. ikaw mauna. 1, 3, Kick. Gao Jin, talo ka. 3 nga. Gao Jin, sumipa ka agad? Ang sabik mo, mukhang nandito ngayon ang hari ng impyerno. Hindi ka maililigtas. Masyado kang madaldal. Ako naman, Siya, dahil gusto mong makilala ang hari ng impyerno ng maaga, gagawin ko ang hiling mo. Laruin mo ang baraha mo. 2 siyam. Alam ba ni Gao Jin na may 2 siyam siya? Nagbubulag-bulagan ba siya? O kabisado rin ba niya ang mga baraha? 1 at 6 lang ang meron ako. At isang pares na 4. Dapat ko bang subukan? Oh. Siyam. Sipa. Ikaw naman. Nakita mo yon, Gao Jin? Ang buhay ko ay hindi basta-basta mo na lang kukunin. Kung kukunin ko o hindi, hindi ikaw ang masusunod. Depende yan sa kakayahan ko. 1 pares na 4. Sipa. Mamatay ka. Mamatay kayong lahat. Mamatay? Hindi siya namatay. Ako naman. Imposible. Makakuha ng 4 of a kind. Taasan mo siya. Taasan. Manahimik ka. Itataas ko. Gao Jin, tapos ka na. Simulan ang susunod na round. Gao Jin, dapat ka nang tumigil. Hindi pa huli para tumigil ngayon. Deal. Mukhang. Hindi pa ako gusto ng hari ng impyerno. Matigas. Ako ang nagdedesisyon kung gaano ako katigas. Pareho tayong may isang card na natitira. Pareho tayong may isa. Kung hindi natin itulak, magiging draw. Imposible. Hindi madalas ang pagkakataon na patumbahin ang batang ito. Hindi ko pwedeng palampasin ito. Gao Jin, paano ito? Bawat isa sa atin ay may isang card na natitira. Gawin nating mas malaki. Huling kamay. Kung sino ang matalo, lalaruin ang huling round hanggang dulo.
hanggang sa pumutok ang baril. Ano sa tingin mo? Bahala ka. Dahil nagbago ang mga patakaran, nasa pressure na. Kunin mo ako ng isang tasa ng tsaa. Ako rin, magkakaroon ako ng isa. Bigyan mo rin siya ng isa. Dapat sa akin muna. Bakit hindi sa akin muna ibigay? Pahirapan ka. Ang tubig ay nagdadala ng yaman. Pagkatapos ng tasang ito ng tsaa, pakiramdam ko, ang Diyos ng kayamanan ay nasa tabi ko. Gao Jin, ituloy natin. Huling card, isang 5. Tatawag ka ba? O magfo-fold? Ang aking whole card ay 5. Ang iyong whole card ay 1. Kung tatawag ka man o magfo-fold, sigurado akong mananalo ako. Tingnan natin kung mamatay ka. Ang amo ay nagpalit ng mga baraha. Si Gao Jin ay tapos na. Itataas ko. Itataas ko. Gao Jin. Naglakas loob kang taasan ang aking taya? Patay ka na. Hindi pa natin inilalantad ang mga whole card. Paano mo nalaman na natalo ako? Nagbubukas ng champagne sa halftime ay hindi magandang ugali. Ganon ba? Dahil ang card kong ito ay 5. Gao Jin, kahit gaano kakayabang, talo ka pa rin sa akin. Yin Sheng. Baka dapat kang bumaba muna. Yuzhen, alam ko na siya ang ex-husband mo. May nararamdaman ka pa. Ngunit huwag kang mag-alala. Gagawin kong mabilis at walang sakit ang kanyang kamatayan. Idilat mo ng mabuti ang iyong mga mata. Tingnan mo kung ano ang whole card mo. Ano pa kaya ang pwedeng maging baraha ko? Bakit hindi ito 5? Bakit ito ay isa? Liu Jincheng, ang baraha mo ay isa. Hindi 5. Panalo ako. Bakit ito ay isa? Hindi ka nagpalit ng baraha. Tiyak na pinalitan niya ang mga ito. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Liu Jincheng. Ang alituntuning ginawa lang. Hayaan mong marinig ko ang isang putok. Gao Jin, malamang nanloko ka. Itinututok mo ang baril sa ulo ko. Gusto mo akong saliksikin. Bawal ba? Liu Yincheng, ikaw ang nagsimula ng larong ito. Ngayon inaakusahan mo ang iba ng pandaraya. Hindi makatuwiran iyon. Wala akong pakialam sa katwiran. Malapit nang matapos ang buhay ko. Bakit ko iyon papakialaman? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Napakaraming tao dito. Wala sa kanila ang nakakita na mandaya si Jigao. Pinuksan mo lang ang bibig mo at madali kang manira ng iba. Sino ka ba sa akala mo? Wala itong kinalaman sa iyo. Ikaw. Isang taong mamamatay na. Bakit makikipagtalo sa kanya? Sige, saliksikin mo ako. Kung wala kang makita, gusto kong makarinig ng putok. Siya, kung hahanapin ko at makita ko. Kung gayon ikaw, makarinig ng putok para sa akin. Teka, paano kung ang marumi mong kamay? Magtanim ng isang bagay sa akin? Iba na lang. Ikaw na. Miss Zeng, wala akong nakitang anuman sa kanya. Imposible. Malamang pinalitan niya ang baraha ko. Hanapin ng mas maigi. Talaga? Wala talaga. Hindi maaari. Ang pandaraya laging may bakas. Liu Jincheng, ikaw naman. Kasunod para saan? Gusto mo bang umatras? Ako si Liu Jincheng, Kuya Cheng. Ikaw, isang tindero ng barbecue? Nakikipagsugal ka sa akin? Hindi ka karapat-dapat. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang agwat ng ating mga katayuan. Kunin siya. Sino ang maglalakas loob na hawakan si Kuya Jin? Chairman Chan,
Ano ang ginagawa mo dito? Jean, pasensya na. Na-late ako. Humihingi ako ng tawad. Chairman Chen, nagkakamali ka. Siya ay isang taong pinalayas ng pamilya Su. Ano ang espesyal sa kanya? Naglakas loob kang maging bastos sa harap ni Jean, hinahanap mo to. Chairman Chen, bakit mo siya tinutulungan ng sobra? Dahil sa kawalang galang kay Kuya Jean, ang isang bagay na ito ay sapat para pahamakin ka magpakailanman. Paano nangyari iyon? Paano magkakaugnay ang isang nagtitinda ng barbecue kay Chairman Chen kahit na Tandaan mo, dahil sa isang maling hakbang mo, ganap mong sinira ang iyong kinabukasan. hindi? Chairman Chen, hindi mo ito magagawa. Ako, si Liu Jincheng, ay pumunta sa Habay at hindi kita kailanman na-offend. Ikaw, hindi ka naman ganoong kawalang awa, di ba? Tapos na. Ang aking puhunan. Wala na lahat. Anak, tumawag lang ang finance department at sinabing ninakaw mo ang puhunan ng kumpanya. Anong nangyayari, ma? Kanina, si Kuya Cheng at Gao Jin ay nagsusugal. Pinautang ko si Kuya Cheng. At natalo niya lahat. Ano? Gao, Jin? Ang manugang na nakatira sa amin. Teka lang, darating si Mommy. Gao Jin, alam mo na mula pa sa simula na kaya mong kontrolin si Kuya Cheng. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Kung sinabi ko sa'yo, maniniwala ka ba, Su Yujen? Magtanong ka sa sarili mo ng tapat. Pagkatapos nating magpakasal, nagsumikap ako ng walang reklamo. Pero ikaw? Kailan ba kayo ng nanay mo tumingin sa akin ng diretsyo sa mata? Gao Yin, ikaw, bilang isang lalaki, inuutusan kita na ibalik mo ang pera kay Mr. Liu at Yuzen ngayon din. Lakas loob mo akong saktan? Ang lakas ng loob mong walang respeto kay Mr. Gao. Karapat-dapat ka niyan. Gao Jin, bakit sinaktan ng mga tao mo ang nanay ko? Kahit na pinapahalagahan ka ng amo na si Chen, ngayon lahat ng mayroon ang pamilya. Suko ay wala nang kinalaman sa iyo. Ang mayroon ako ngayon, lahat iyon ay pinaghirapan ko sa sarili kong pagsisikap. Miss Su, masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Kung hindi dahil sa lihim na suporta ni Jean. Ang pamilya Sumo ay hindi kung nasaan ito ngayon. Su Yushen. Noon, ang pamilya Sumo ay nasa gulo. Lihim kitang tinulungan, kaya naman ikaw ay kung nasaan ka ngayon. Pero ikaw, para sa yaman at katayuan, iniwan mo ako at ang ating anak na babae. Hindi to. Ang iyong mga gawa, nagsasalita para sa sarili nila. Gusto ko lang sabihin sa iyo, wala akong pakialam sa lahat ng ginawa mo. Mula ngayon, ikaw sa iyong daan, at ako sa akin. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa, tungkol sa iyo. Kung ano ang utang mo sa akin, oras na para magbayad ka. Ginoong Gao, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Lahat ng ito ay dahil sa pamilyang Su at si Liu. Liu Jincheng, ang siyang may kagagawa nito. Ginamit lang kaming lahat. Wala kaming balak na gawin ang mga ito. Gao Jin, huwag mo kaming itulak ng sobra. Huwag mong isiping dahil lang sinusuportahan ka ni Presidente Chen, kaya mong gawin ang kahit ano. Eksakto. Sa pinakamasama, ang pamilyang Su naming ay alis nung Habay. Kahit na magdulot ito ng malaking gastos sa amin. Kumpara sa iyo, isang hamak na tindero ng barbecue, mas mabuti kami ng 10,000 beses. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Alam mo ba kung sino si Kuya Jean? President Chen, iginagalang kita, pero wala kaming pakialam kung sino siya. Pilit mo kaming itinutulak sa isang sulok. Akala mo ba mag-isa ka lang, kaya mong pabagsakin kaming lahat? Subukan mo. Tama kayong dalawa. Dahil ayaw ninyo ng mapayapang wakas. Sige, subukan ninyo. Tingnan natin kung kaya namin ito. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang kamatayan. Ipasa ang utos ko. Ipaalis sina Liu Jincheng at ang pamilyang Su mula sa Habay. Gao Jin, kahit na malapit ka kay Presidente Chen, hindi ka ba masyadong mayabang? Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Paano mo nagawang magsalita ng mayabang sa harap ni Kuya Jean? Lakad na, galtiin ninyo sila. Presidente Chen, sigurado ka bang gusto mong makaaway ang buong underworld ng Habay para sa batang ito? Kahit ang buong underworld ng bansa, ay wala kong ikukumpara kay Kuya Jean. At ngayon kayong lahat. Ano ba ang magaling sa kanya?
Amo, masama. Ang ating mga negosyo ay sinasalakay ng walang katulad. Nawalan tayo ng hindi bababa sa 12 lugar. Tinatanong ninyo kung sa anong karapatan? Ako si Lin Shuewei, ang pangatlong anak na babae ng pamilyang Lin ng Jingdu. Sapat na ba iyon? Ji, Gao. Matagal na siyang crush ko. At magiging manugang siya ng pamilya Lin. Sapat na ba yun? Lin Xuevay, ang pamilya Lin ng Kabisera. Narinig ko hindi lang sila sa ilalim ng lupa. May impluensya rin sila sa mundo ng negosyo. Bakit niya susuportahan si Gao Jin? Siguraduhin mong maririnig ko ang putok. May utang ka sa akin. Jin, ano ang gagawin natin sa pamilya So? Si Su Yujian ay biological na ina pa rin ni Yuan Yuan. Siyempre hindi siya parurusahan ng kamatayan. Pero hindi rin siya makakalusot ng madali. Ikalat ang utos ko. Lahat ng Northern Underworld. Sino mang kumikilala sa akin, Gao Jin, ay bawal makipagtulungan sa pamilya Su. Oo, Ji, Gao. Pwede ba tayong magpalit ng lugar? Masyadong maraming outsiders dito. Tigil. Anong ginagawa mo, Su? Miss Su, Ang tapang mo ngayon. Dahil ba sa babaeng ito? ano bang pakialam mo? Walang utang na loob. Paulit-ulit mong sinasabi para sa ikabubuti ng anak ko. Pero ikaw, may backup ka na pala simula pa lang. Ito ba ang pagbabayad mo sa anak ko? Nakikipagsabwatan sa iba. Babae ka! Ang tapang mong saktan ako. Anong estado mo? Ang tapang mong insultuhin ako, ang ikatlong binibini ng pamilyang Lin? Kung maglakas loob ka pang magsabi ng iba, babangkrapin ko rin ang pamilya Sumo? Maniwala ka o hindi? Gao Jin, palagi kong inakala na hindi ka gaanong may kakayahan. Pero kahit papaano lalaki ka. Pero ano ang resulta? Ngayon, puro ka lang nagtatago sa likod ng mga babae. Masyado mo akong binigo. Nasusuklam na ako sa iyo. Presidenteng Su, tapos ka na ba? Gusto ko lang sabihin sa iyo, ang isang lalaking nagtatago sa likod ng mga babae ay habang buhay na hahamakin. Kung iyon lang ang sasabihin mo, wala akong oras makinig. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Kung alam mo lang ang pagkakakilanlan ni Ji Gao, siya ay isang alagain lang. Anong estado? Mayroon siya. Walang katwiran. Ako ang kagalang-galang na ikatlong binibini ng pamilyang Lin. Ang aking estado at posisyon ay hindi mo kayang pantayan. Kahit na, kailangan ko pa ring igalang ang lalaking ito. Kapag nalaman mo ang totoo, malalaman mo kung gaano ka katawa-tawa. At, hayaan mong bigyan kita ng payo. Wala kang karapatan sirain ang pangalan ni Ji Gao, hindi ka karapat-dapat. Kung hindi dahil kay Ji Gao, wala ka sa kasalukuyan mong estado. Ang babaeng iyan, masama at mapait. Talagang walang katwiran. Tama, nanay. Sa halip na magreklamo rito, bakit hindi ka mag-focus sa pagpapabuti ng iyong sarili? Ngayon, may malaking agwat pa rin sa pagitan ko at ng pamilyang Lin sa Kyoto. Pero naniniwala ako. Hoy, Ginoong Lee, tungkol sa batch ng orders na iyon dati, sabi mo gusto mo sila, tama ba? Maaari ko silang ibigay sa iyo ngayon, sa murang presyo. Ano sa tingin mo? Aw? Ginoong Lee? Hoy, tagapangulong Wang, ito, si Xiaosu. Nabanggit mo dati na gusto mong makipagtulungan sa aming kumpanya. Napag-isipan namin ito, at sa tingin ko, kami ay... Nakakita ka na ba ng tamang tao? Okay, pasensya na sa abala. Mahal, ganoon ba kaseryoso? Isang buwan lang ang kaya. Kung hindi tayo makakakuha ng pera sa isang buwan, ang kumpanya ay haharap sa panganib ng pagbagsak. Ganoon kaseryoso? Wala na ang pamilya Su. Kasalanan lahat ni Gao Jin. Hindi ko siya patatawarin kailanman. Nanay, nakaraan na si Gao Jin. Ngayon, ang pinakamahalaga ay maghanap ng paraan upang hindi maputol ang daloy ng pera ng kumpanya. Makakahanap ako. Tiyak na makakahanap ako. Gao Jin, ipapakita ko sa iyo na ang pag-asa sa sarili ay tunay na lakas. Ang taong tulad mo na umaasa lang sa iba ay tiyak na mabibigo. Ako, si Su Yuzhen, ay hindi nakarating sa kinatatayuan ko dahil sa iyo. Kumusta, Ginoong Sun? Wang Maifeng. Ang 3 milyong utang mo sa akin ay isang buwan na, oras na, para magbayad.
Ginoong Sun, bigyan niyo pa ako ng 2 araw. Tiyak na. Sige, Bibigyan kita ng 1 araw at iyon na ang pinakamataas. Kung hindi ka makabayad sa loob ng 1 araw, didisassemble kita at ipapadala sa organ factory sa Hilagang Myanmar. hindi Ginoong Sun ako. Kilala mo ang anak ko, di ba? Ang pinakamagandang babae sa lungsod na ito, dalaga pa siya. Ibibigay ko siya sa iyo. Sapat na iyon para sa utang ko, di ba? Wang Maifeng, ang sama ng ugali mo. Maglakas loob ka na ibenta ang sarili mong anak. Malulugi ang kanyang kumpanya. Kung itatago siya, hindi rin magiging maganda ang buhay ko. Mas mabuti nang ibenta siya. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko $5 milyong. Wang Maifeng, ang gahaman mo talaga. Kaya mong gawing negosyo ang sarili mong anak. Sige, pumapayag ako. Basta't dalhin mo si Su Yuzhen sa aking higaan, ang iyong $3 milyong na utang sa sugal, papatawarin ko at bibigyan pa kita ng 2 milyon. Sang-ayon. Ginoong Sun, maghintay ka lang sa magandang balita ko. Ginoong Sun, hindi ba sapat ang isang babae para sa iyo? Bakit gagastos ng 5 milyon para bumili ng babae? Anong alam mo? Su Yuzhen ay ang pinakamagandang babae sa lungsod na ito at siya ay isang napakagandang may asawa. Kapag nakuha ko na siya, kayong 2 magkapatid ay makapaglingkod sa akin ng sabay. Hoy, Binibining Wang, ako ito. Binibining Wang. Binibining Wang. Wala ka pa bang nahanap na paraan? Ang Guangxiang Chamber of Commerce ay masyadong makapangyarihan. Nang marinig nila na sinuway ko ang Guangxiang Chamber, walang gustong makipagtulungan sa atin. Sa puntong ito, magsugal tayo ng 1 pang beses. Kung manalo tayo, maaari nating ibalik ang sitwasyon. Pero nanay, ang sama ng swerte ko kamakailan. Hindi ko man lang matalo si Gao Jin. Nag-aalala ako. Silangan ng lungsod, may bagong kasino na kakabukas lang. Narinig ko na ang mga dealer ay pawang bago sa iyong kakayahan, anak, kasama ang tulong ko. Manalo ng 10 milyon ay magiging madali lang. Ang kasino sa Silangan. Hindi ba iyon ang teritoryo ni Sun Batian? Hindi siya, ay isang palaging manloloko. Masyadong mataas ang panganib. May iba ka pa bang pagpipilian ngayon? Gusto mo ba na pagtawanan ka ni Gao Jin? Pero, Sa pagkakataong ito, iniisip mo pa rin iyon? Unahin nating malampasan ito bago ang lahat. Hindi mo gusto ang lahat ng iyong pagsusumikap na masayang, di ba? Sumama ka sa akin ngayon. Hindi mo ba ako ipapakilala sa isang tao? Nasaan siya? Sa unahan lang. Ginoong Sun, kumusta? BB Su, ang ganda mo talaga. Nakikita ko na, naniniwala na ako. Halika. Maupo ka. Salamat, Ginoong Sun. Wala yon. BB Su, narinig ko. Gusto mong makipaglaro sa akin? Oo, Ginoong Sun. Pero, kamakailan, ang daloy ng pera ng kumpanya ko ay medyo kulang. Kaya sana ay pahiramin mo ako ng puhunan. Dahil ikaw ang humihingi, BB Su. Paano ako tatanggi? Sapat na ba ang 10 milyon? Oo, saat na yun. Ginoong Sun. BB Su, magsasalita ako ng diretso. Kung manalo ka sa 10 milyon, ituturing mo na lang na regalo ko. Pero kung matalo ka, magpalipas ng 1 gabi kasama ako. Well, wala akong ibang pagpipilian. Pumayag na lang ako. Magaling ako sa baraha. Baka hindi ako matalo sa kanya. Sige, pumapayag ako. BB Su, desidido ka nga? Sige, gawin nating mas exciting. Iling ang dise. 5 dice ang magpapasya ng panalo o talo. Ano sa tingin mo? Siya. Buti na lang, Dice. Yan ang specialty ko. Sanay na. Sanay ang tenga ko sa pagbilang ng dice mula bata pa. Kung anong numero ang nasa loob ng tasa. Alam ko ng perpekto. Su Yuzhen, makipagpustahan ka ba sa akin? Saka ka na lang maghintay na paglingkuran ako ng masunurin. Baby, Su, ang confident mo. Sigurado ka ba na hindi ka matatalo? Ginoong Sun, pumunta ako rito ngayon para sa kumpanya ko. Hindi ko hahayaang masayang ang lahat ng taon ng pagsusumikap. Kaya dapat manalo ako. $100,000. Pasok ako.
Hindi man lang tumingin si Mr. Sun sa dice at nagtawag lang siya, ang tapang. Mr. Sun, huwag kang mag-alala kung matapang ako o hindi. Turn mo na. Si Sun Bateyan ay sobrang kumpiyansa. Tiyak maganda ang kamay niya. Nagtataka ako kung ano ang nakuha ko. 5 of a kind. 5-6, isang Yahtzee. Iyan ang pinakamagandang kamay. Tingnan natin kung matatalo mo iyan. Ngayon, tatawag ako ng 300,000. Miss Sue, 300,000. Walang yan. All in na ako. All in? Anong klaseng kamay mayroon siya? Posible kayang... Siguradong sigurado siyang mananalo? Nag-all in si Mr. Sun. Kung aatras ako ngayon, magiging katatawanan ako. Tumatawag ako. Ipakita ang dice. 5-6, Yahtzee. Ang pinakamataas na Yahtzee na posible. Mr. Sun, talo ka. Miss Sue, sobra kang kumpiyansa. Sinabi ko sa iyo. Ako ang mananalo ngayon. Anong ibig mong sabihin? Ito ang pinakamagandang kamay sa Yahtzee. Miss Sue, mali ka. Sa Yahtzee, may kamay na may pinakamaliit na numero, 1 hanggang 5, isang straight na tumatalo sa Yahtzee mo. Kahit sa laro, ang posibilidad noon ay parang manalo sa loto. Sadyang pinanganak, akong mapalad. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang bago. See it. Apat, 5. Siya talaga ay isang dragon. Isang dragon, para lang talunin ang leopardo mo. Genying, Sue, natalo ka. Imposible. Paano ka naging dragon? Gen, Sue. Dahil natalo ka, kailangan mong tuparin ang pusta. Imposible. Imposible. G-E-N-G, Sue. Pero ngayon, sasama ka sa akin, walang argumento. Bitawan mo ako. Nanay! Nanay! Iligtas mo ako! Nanay! Ikaw, bitawan mo ako ngayon. Imposible. Hindi ako nagkakamali sa probabilities. Hindi ka dapat nanalo. Tiyak na nandaya ka. Honey, wala akong magagawa. Ang pusta ay pusta. Sumunod ka lang at magpalipas ng gabi kasama si Mr. Sun. Tama ang nakita mo. Sun Bateyan ay talagang nandadaya. Gao Jin, anong ginagawa mo dito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Sun Bateyan, mula pa sa simula, hindi talaga intensyong pautangin ka. Gusto lang niyang makipagtalik sa iyo. Ang larong sugal na ito ay isang setup mula pa sa simula. Nagsisinungaling ka. Paano naging ganoong tao si Mr. Sun? Gao Jin, sa tingin ko, hindi mo mababago ang iyong ugali. Gusto mo pa rin gumanti kay Eugen? Sapat na ang nasira mo sa anak ko. Ano pa ang gusto mo? Ang bagay na ito, ang dalawa sa kanila binalak na lokohin ka mula pa sa simula. Ang iyong inaintensyong ipagbili ka para sa pera. Kailangan mong magising. Ikaw, walang kabuluhan ang sinasabi mo. Honey, ang ganoong kahina niyang kasinungalingan, kahit aso, ay hindi maniniwala. Ikaw ay laman at dugo ko. Paano ko sasaktan ang sarili kong anak? Suyu Zen, kahit ngayon, naniniwala ka pa rin sa kanila? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Ano pa? Hindi ako naniniwala sa nanay ko. Sa iyo ba ako maniniwala? Gao Jin? Hindi ko inasahan na ngayon ay naging napakawalang pag-asa. Si. Mabuti. Talagang binuksan mo ang aking mga mata. Bata, saan ka nang galing? Alam mo ba kung sino ako? Paano mo nagawang makipag-usap sa akin ng ganyan? Luhod ka ngayon. Gusto kong makita. Sino ang nagpaluhod kay Mr. Gao? Gusto mo bang mamatay? Gao Jin? Magtatago ka ba sa likod ng mga babae at magpapakita ng kapangyarihan mo? Kinukuha mo lang ang mga tira namin. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong kausapin si Miss Lin ng ganyan? Gusto mo bang mamatay? Miss Lin, wala akong kinalaman sa kanila. Kanina, bastos ka ba kay Mr. Gao? Mr. Gao, Miss Lin, mali ako. Hindi ko alam kung sino ang kaharap ko. Pasensya na. Ano? Ngayon mo lang napagtanto na mali ka. Oo, mali ako. Kung papangako kang pakakawalan mo ako, gagawin ko ang kahit ano. Tama na. Sabihin mo ang totoo. Tungkol sa nangyari kanina. Ikaw ba? Oo,
Mali ako. Nabulag ako ng pagnanasa. Karapat-dapat akong mamatay. Mr. Sun, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mabayaran ng nanay mo ang utang niya sa sugal sa akin, kaya ipinagbili ka niya sa akin. Ang laro ng sugal ngayong araw lahat ay pinlano ko. Ang layunin ay patalunin ka at makipagtalik sa iyo. Kung hindi, bakit ang nanay mo ay tahimik mula simula ng laro? Nanay? Ikaw ba talaga ang tunay kong nanay? Paano mo nagawa ito sa akin? Kung hindi dahil kay Mr. Gao na dumating sa tamang oras para iligtas ka, sana ay. Gaojin, ako, nagkamali ako sa iyo. Binibining Su. Tigil. Wala akong pakialam. Sun Batian, gusto mong mabuhay? Oo. Mula ngayon, tungkol sa negosyo ng pamilyang Su, huwag mo silang bigyan kahit piso. Huwag mo silang pautangin. Oo. Kahit ano sabihin mo. Hindi. Binibining Su, talagang hinahangaan ko ang iyong panlasa. Si Jigao ay may napakataas na katayuan. Ibinigay mo para sa maliit na pakinabang. Ang katawa-tawa. Dahil ayaw mo, huwag mo akong sisihin kung maging walang awa ako. Lin Xiuwei, Tihil. Tara na. Paano nangyari ito? Pangulong Sun, yung pera ko, Teka, sinabi lang ni Binibining Lin, mula ngayon, ikaw ay sa iyong daan at ako ay sa akin. Kailangan ng pera? Maghanap ka ng iba. Pangulong San. Paano nangyari ito? Mahal, hindi iyon ang iniisip mo. Tigilan mo na. Sinusubukan nila akong kaladkarin sa Hilagang Myanmar. Tigil. Kung kaladkarin nila ako doon, patay na ako. Sinabi ko sa iyo, tigilan mo na. Hindi mo ba naiintindihan? Nanay, ikaw ba talaga ang aking ina? Paano mo nagawa ito sa akin? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko kailanman siniraan si Gaojin. Anong ibig mong sabihin? Akala mo gusto kong umutang sa mga loan shark? Dahil patuloy kang nag-aatubili, tumangging makipaghiwalay sa talunan na iyon. Kung nakipaghiwalay ka sa kanya kanina pa at nakahanap ng sugar daddy para sa akin, hindi ko kakailanganin ang loan shark. Pinalaki kita ng mahigit 20 taon. Akala mo madali lang? Hindi ka ba nagsisisi sa paghihiwalay sa talunan na iyon? Tingnan mo ang sarili mo. Ilang araw pa lang kayo hiwalay at may nahanap na siyang mayamang babae. Paano ka makakapagsisi sa ganoong loko? Kung wala ang mayamang babae na iyon, ano siya? Isang basura. At si Lin Xiuwei? Anong ganda niya? Tama, nanay. Tumigil ka na. Kung marinig ni Miss Lin ang sinabi mo, ang pamilya Su natin ay tapos na. Tara na. Hindi ako nagsisisi sa paghihiwalay kay Gaojin. Sa buong buhay ko, hindi ako magsisisi. Kahit wala si Gaojin. Sa huli, tatayo ako sa tuktok ng mundo. Mahal, Eugen? Anong ginagawa mo dito? Tamang-tama. May magandang balita ako para sa inyo. Nasaan si Gaojin? Huwag mo siyang banggitin. Pinalayas siya ni Yuzen. Naghihiwalay kayo? O, naghiwalay kami 2 araw na ang nakalipas. Magaling, Eugen. Ganyan dapat. Si Gaojin, nakatambay lang sa bahay buong araw. Matagal na akong sawa sa kanya. Paano siya magiging karapat-dapat sa anak ko? Mahal, ano ang magandang balitang nabanggit mo? Ilang araw ang nakalipas. Sa kasino, nakilala ko ang isang malaking tao. Ang tumawag sa akin kanina. Malaking tao? Sino? Makinig ka. Ito ang pangalawang binata ng pamilyang Lin. Lin Hongbo. Pamilyang Lin? Ito ba ang pamilyang Lin mula sa kabisera? Isa sa 7 malalaking angkan? Siyempre, sino pa kaya? At higit pa, ipinakita ko ang litrato mo kay Master Lin. Nagustuhan kanya. At sinabing, gusto kanyang pakasalan. Ano? Tatay, paano mo magagawa na ipadala ang litrato ko sa mga estranghero? Oh, Sinta, ang tatay mo ginagawa ito para sa ikabubuti mo. Ang walang kwentang Gaojin, paano siya makukumpara kay Master Lin? Eugen, tama ang tatay mo. Kapag nakapasok na tayo sa pamilya Lin, ang krisis ng pamilya Su ay malulutas agad. At sa oras na iyon, ikaw na ang batang may bahay ng pamilya Lin. Kahit na si Gaojin makipagrelasyon kay Miss Lin, hindi na tayo mag-aalala. Pero nanay, tatay, gusto kong magtagumpay mag-isa. Anong nangyayari? Ang Gaojin na ito ay may kinalaman din sa pamilya Lin? Sinta, hindi mo alam. Mula nang si Eugen pinalayas si Gaojin, nagtanim siya ng galit dahil tinutustusan siya ni Miss Lin. Sinira niya ang ating negosyo. Sinira niya ang pamilya Su.
at malapit na tayong bumagsak. Totoo ba iyan? Yuzen? Totoo ba? Ang Gaojin na ito, sobra na siya. Pinupuntahan niya ako, binubuli ako. Kapag nag-asawa ang anak ko sa mayamang pamilya sa Zhongsha, babayaran niya ito. Mr. Gao, narito mismo. Kuya, dinala ko si Mr. Gao. Si Lin Tianyuan ng pamilya Lin ay nagbibigay galang sa Diyos ng sugal. Tumayo ka. Salamat, Diyos ng sugal. Nag-abala ka pa upang imbitahan ako. Kaya may hihilingin ka sa akin. Magsalita ka. Ano iyon? Gusto kong hilingin sa Diyos ng mga sugarol na ibagsak ang pamilya Lu ng Zhongsha at iligtas ang pamilya Lin sa panganib. Ang pamilya Lu. Ibig mong sabihin ang maalamat na. Nangungunang pamilya sa ilalim ng lupa ng sugal. Tama. Ang pamilya Lu ay ambisyoso at laging gustong lamunin lahat ng nangungunang kapangyarihan sa ilalim ng lupa, at ang aming pamilya Lin, ang pinakamahina sa lahat ng nangungunang kapangyarihan. Kaya gusto tayong salakayin ng mga Lu. Madaling ibagsak ang mga Lu. Ngunit bakit? Kita ko dapat tulungan. Kung handang tumulong ang Diyos ng mga sugarol sa pamilya Lin, ang aming pamilya mula ngayon ay susunod lamang kay Diyos ng mga sugarol. Hindi sapat. Ako, si Lin Shuewei, ay handang maging alila ni Mr. Gao alila. Sa tingin mo kailangan ko ng mga babae? Mr. Gao, hindi kita hinihiling na personal na lumaban sa pamilya Lu. Hinihiling ko lang na iligtas mo ang aking ama. Ang aking ama ay nagsugal sa mga Lu dati at hindi niya nahuli ang kanilang pandaraya. Hindi lang siya nawalan ng lahat, kundi binihag din siya. Alam ko ang iyong husay sa pandaraya ay walang katulad. Pakiusap, iligtas mo ang aking ama. Nakita ko. Master, nakakita ako ng mga bakas tungkol sa pagtatangkang pumatay sa iyo noon. Magsalita ka. Huwag kang mag-alala, magsalita ka. Batay sa mga nakatagong sandata sa loob mo, natuntun ko, ang mga sandatang ito ay ginawa sa Zhongsha, kaya pinaghihinalaan ko ang taong nagtangkang pumatay sa iyo ay nasa Zhongsha rin. Zhongsha. Hindi pa, kailangan ko pang imbestigahan ng mas lubusan para mahanap ang tunay na salarin sa likod nito. Hindi ito kasing simple ng tila. Maaari ka nang umalis. Opo, Kayo dalawa, maghanda muna. Pupunta ako riyan sa ilang sandali. Ano? Bobo mong kuya. Pumayag na si Mr. Gao. Salamat, Diyos ng mga sugarol. Ngayon ay nagkataon na ang piging na idinaos ng aming pamilyang Lin. Tiyak naming pakikitunguhan ng mabuti si Mr. Gao. Pakitunguhan ng mabuti si Mr. Gao. Ito ay isang maliit na pabor lamang. Aalis na ako ngayon. Guro, dumating na kami sa tirahan ng mga Lin. Pumasok ako mag-isa. Sige, asikasuhin mo na ang iyong mga gawain. Gao Jing, anong ginagawa mo dito? Ito ang mayamang kapitbahayan. Anong ginagawa mo dito? Kailangan ko bang sabihin sa'yo? Akala mo kung hindi mo sasabihin, hindi namin malalaman? Sinusundan mo kami. Palihim para dumalo sa handaan ng pamilya Lin. Sinusubukan mong gamitin ito para mabawi ang ikatlong anak na babae ng pamilya Lin. Gao. Anong nangyayari? Wala namang malaki. Ang pamilya ng dati kong asawa, akala ko sinasadya ko silang sundan. Hindi nila ako papasukin. Ganoon ba? Ano kung ganoon? Ito ay usapin ng aming pamilya. Hindi para sa isang tagalabas na tulad mo ang makialam. Tagalabas? Umapalo ka ba sa akin? Tatay, kumalma ka. Paano ako makakalma? Siya ang ikatlong anak na babae ng pamilya Lin, Lin Shuewei. Hindi natin kayang galitin siya. Ang ikatlong anak na babae ng pamilya Lin? Ako, itong binibini, masaya ang mood ko ngayon. Kaya palalampasin ko na. Sa susunod, hindi na kayo maswerte. Gao, tara na. Kayo na ang bahala sa inyo. Ang ikatlong anak na babae ng pamilya Lin. Sino ba siya? Kapag nagpakasal na ang anak ko sa pamilya Lin, mararamdaman mo ang tama. Tama na tatay, tigilan mo na. Tara na. Tiyoso, Nandito na ang binatang Lin. salamat sa iyong pagod. Walang anuman. Ito ang anak ko, Eugen. Binatang Lin. Pinipining Su. Kumusta?
Binatang Lin. Tama? Tio Su, anong nangyari sa pasa sa mukha mo? Mukha ko? Binatang Lin, nakarating ka sa tamang oras. Kanina, ang mukha ng asawa ko ay sinuntok ng isang tao. Ano? Sino pa kaya? Dating asawa ng anak ko, si Gao Jin. Siya nga. Nandito siya sa Zhongsha? Hindi ba binanggit mo ang pangalan ko? Oo, pero kasama niya, ang kapatid mo, si Lin Shuewei. Hindi namin siya nagawang saktan. Lin Shuewei. Ate ko, paano siya nakasama niya? Ewan, hindi ko rin alam. Okay lang. Ngayong gabi, ang pamilya nating Lin ay may importanteng bisita. Tapos ang ate ko, siguradong isasama niya iyong lalaki. Ako na mismo ang mag-aayos niyan. Buti. Salamat, Master Lin. Walang problema. Trabaho ko iyan. Tara na. Kuya, dumating na si Mr. Gao. Diyos ng sugal, dumating ka na sa wakas. Naglakas loob ako na maghanda ng handaan para sa iyo. Libre ka ba ngayong gabi para sumama? Kuya, bakit hindi mo ako sinabihan agad? Si Mr. Gao ay may mahalagang gagawin at hindi dapat mag-ingay. Okay lang. Sabihin mo lang na imbitado mo ako. Buti. Ang liit ng mundo. Laging nagkakasalubong ang magkaaway. Hindi ko akalain na ang tulad mo ay karapat-dapat pumasok sa lugar na ganito. Ikaw ay si Gao Jin. Guro Lin, isa lang siyang lalaking umaasa sa mga babae. Dati siyang umaasa sa anak ko. Ngayon gusto niyang umasa kay Miss Lin. Talaga, ang makita ay maniwala. Kailan ba ako umasa sa inyong pamilya, Su? Ang kasalukuyang tagumpay ng pamilya Su ninyo ay dahil lahat sa akin. Ang pag-unlad ng aming pamilya, Su, hanggang sa antas na ito, kailan naging gawa mo iyon? Tama, ako ang may gawa noon. Su Eugene, pag-isipan mong mabuti, tuwing ang kumpanya ay ginigipit ng mga gangster, sino ang lumaban at nagpatalo sa kanila? Nagkataon lang iyon. Gao Jin, kung talagang may kakayahan ka na sinasabi mo na ganyan kakapable, bakit sa loob ng 10 taon, wala ka pa ring napapatunayan? Dahil sa iyo. Gao Jin, hanggang kailan ka magiging matigas ang ulo? Inaamin ko noong nakaraan. Nagkamali ako ng pagkakaintindi sa iyo, ngunit hindi mo maaaring kunin lahat ng hirap na pinagdaanan ko sa mga nakaraang taon at sabihin na sa iyo lang iyon. Bata? Ako, ang batang Panginoon. Si Shiping ay galit sa mga tulad mo. Sino ka? Ako ang batang Panginoon, Lin Hongbo, kaibigan ni Miss Su. Wala akong pakialam kung anong relasyon nyo. Umalis ka. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad kay Miss Su. Dahil nandito si Master Lin ngayon, sa tingin ko ngayon, sino ang makakapagligtas sa iyo? Anong problema? Gusto mong magmatigas, ha? Akala mo hindi ako maglalakas loob? Umaasa ka lang sa suporta ng kapatid mong babae, kaya kaganyan ka walang ingat. Sasabihin ko sa iyo, ngayon, kung hindi ka makipagsugal sa akin, kahit dumating pa ang kapatid ko, hindi ka niya maililigtas. Teka, Lin Hongbo, baliw ka ba? Ito ay bisita ng pamilya Lin. Marami kaming bisita sa pamilya Lin, pero tiyak na hindi yung klase, na walang silbi. At isa pa, papaano mo akong kakausapin ng ganyan? Ako ang pangalawa mong kapatid na lalaki. Magpakita ka ng respeto. Dahil lang pangalawa kang kapatid ko, kaya ka pinipigilan ko na magkamali. Sa tingin ko, ginayuma ka nung lalaking yon. Isang taong pinaalis ng pamilya Su, kahit ang pamilya Su ayaw sa kanya, pero mahal mo pa rin siya. Hindi ka ba nahihiya? Nahihiya ako para sa iyo. Maari ko bang ipagpalagay na pinupulot mo ang itinapon ng iba? Lin Shuewei. Sa tingin ko, lalo kang nagiging pasaway. Ikaw ang lumalampas. Mr. Gao ay isang kilalang panauhin na inanyayahan ko para iligtas si tatay. Kung gagawin mo ito, hindi ka patatawarin ni tatay. Sige. Nakikita kong determinado ka ipagtanggol itong magandang lalaki. Dahil sinabi mo na kaya niyang iligtas si tatay, hayaan mo siyang makipagpustahan sa akin. Ikaw, Si. Makikipagpusta ako sa iyo. Pero, kung mananalo ako, kailangan mong humingi ng tawad sa iyong ate. Mayabang na salita. Mga bantay dalhin ang dise. Mukhang simple ang dise, pero pinakamadaling itago ang daya. Si Lin Hongbo ay tiyak na napakasigurado sa kanyang husay sa kamay. Sa kasamaang palad kalaban niya ako. Mr. Gao, pakalmahin ang iyong isip. Naniniwala ako sa iyo. Gao Jin. Gao Jin. Ang larong diche na ito ay espesyalidad ko. Ang round na ito. Hindi lang ako mananalo. Mananalo ako ng may estilo. Susunod,
ipaparamdam ko sa iyo na umamin ka ng pagkatalo. Ang kanyang mga galaw ay pasikat pero bawat pagkakalog ay sobrang steady, mukhang may kakayahan nga siya. Ang pagkakalog ng dice na ito ay ang pinakamakatarungang laro. Ang pinakamataas na numero ay nakapirmi. Sino mang mag-roll nito ang taong iyon ang mananalo. Unang round 6 na dice. Pinakamataas na kabuuan ang panalo. Mas mataas na kabuuan ang panalo. Maghanda ang magkabilang panig. Nag-cheat talaga siya, kahit mabilis ang kilos niya. Ang isang galaw na iyon isang pitik ng pulso na may paikot sa loob, talagang hindi normal na pag-alog. Sinubukan niyang baguhin ang mukha ng dice. Lin Hongbo, itigil mo ang iyong mga daya. Ha? Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Sa isang laban, ang di paggalang sa kalaban ng walang dahilan, iyan ay laban sa patakaran, di ba? Ang referee ay nanonood, alam mo. Akala mo ba bulag ako? Talagang magaling ang teknik ni Lin Hongbo. Mabilis at matatag ang pag-alog niya ng dice. Parang nanonood ng pelikulang sugal. O, Ito ay hindi kakayahan sa sugal. pagyayabang lang yan. Tingnan mo ang kilos ng kamay niya kapag huminto. Ang elegante. Ano, Gao Jin, hindi mo pa nakikita ang teknik na ito. Kung susuko ka ngayon, hindi pa huli ang lahat. Para maiwasan ang matalo ng sobra mamaya. Ang paglalaro ng daya hindi ka dadalhin sa malayo. Lin Hongbo, ang pandaraya ay hindi panloloko. Wala akong panahon sa mga salita mong laro. Dahil sa susunod, matatalo ka ng sobra. Anim na anim. Paano naging posible iyon? O hindi, ang round na ito ay pwedeng tabla o tiyak na natalo si Gao Jin. Napakataas ng puntos na iyan. Bakit nanginginig pa si Gao Jin? Gao Jin, kita mo? Ito ay tunay na lakas. Iminumungkahi ko na tumigil ka sa panginginig. Sumuko ka na lang. Makakatipid ka ng hiya. Kung patuloy kang nanginginig, ang mawawala sa iyo ay ang iyong dangal. 6 na 6. Ang pinakamataas na puntos. Ang patakaran, kung tabla, panalo ang bangkero. Pero si Lin Hongbo ang unang nagbukas ng kanyang tasa para kunin ang bangko. Kaya natalo pa rin si Ji Gao. Maliban kung... Nanginginig pa rin? Hindi ba iyon ay paghahangad ng kahihiyan? Subukan mo man lang. Paano kung tabla? Sa tingin ko, si Gao Jin ay nanginginig ng mas malakas kaysa kay Lin Hongbo. Ano ba ito dapat? Isang dice naging 2. Paano mo binibilang ang mga pips? Eksakto. Referee, kahit pumutok ang dice, valid pa rin ang mga pips. 6 na 6 plus isa pang pip. Iyan ay 37 sa kabuuan, na tinalo ang kay Lin Hongbo na 6 na 6 sa pamamagitan ng isang pip. Si Gao Jin ang panalo. Foul! Iyon ay pagsira ng kagamitan. Nabasag ang dice. Paano iyon mabibilang? Labag ito sa mga patakaran. Sa karera ng pagsusugal ni Gao Jin, hindi pa siya nakabasag ng dice para makagawa ng puntos. Natalo ka. Simple lang. Huwag mo akong mawalan ng respeto sa iyo. Ang sining ng pagsusugal tinatanggap ang lahat ng paraan. Paghahanap ng daan palabas sa dead end ay tinatawag na henyo. Ang iba ay nagsasalita lang tungkol sa mga patakaran ng bulag. Ang iba ay gumagawa ng mga patakaran. Ako, si Gao Jin, ay hindi kailanman sumunod sa mga patakaran. Ako ang gumagawa ng mga ito. Pagkatapos ng hatol, ang mga pips ng dice ay tinutukoy ng mukha na nakatutok pataas. Manlalaro Gao Jin. Valid ang kabuuang dice. Si Gao Jin ang panalo. Gao Jin, tiyak na nandaya ka. Suwebay? Ito ang pangalawang kapatid mo. Kumpara sa iyo, siya ay magkaibang mundo. Iminumungkahi ko na ang pamilya Lin mo ilayo siya sa mesang sugal. Sa ganitong kalmado at IQ, mamamatay siya sa mesa maaga o huli. Ji Gao. Pangalawang kapatid ko pa rin siya. Gao Jin, ulitin mo yan. Lin Hongbo, tama na. Sinabi ko na sa iyo dati. Si Ji Gao ay isang kilalang panauhin na inanyayahan ko upang iligtas si tatay. Dahil natalo ka na, umalis ka ng maayos. Gusto mo bang ipatupad ang disiplina ng pamilya ngayon? Lumabas ka. Humihingi ako ng paumanhin, Ji Gao. Pagkatapos, ang pamilya Lin namin ay parurusahan si Lin Hongbo ng mahigpit. Laro lang ito ng bata, bakit ako magagalit sa kanya? Si Lu Hao, ang panganay na anak ng pamilya Lu. Bakit sila narito? Ji Gao. Sila iyon.
Gumamit sila ng daya para saktan ang tatay ko. Ngayon ang napagkasunduang araw. Kung hindi magbayad ang tatay mo, papatayin namin ang hostage. Ah, tatay. Alam kong hindi mo itinaas ang pantubos. Ngayon, dalawa lang ang pagpipilian mo. Una, sumunod kayo sa aming pamilya Lu at igalang ang pamilya Lu bilang nakatataas sa inyo. Pangalawa, panoorin mo akong kunin ang matandang ito at pagpupunit-punitin siya, ibenta ang mga organo niya sa hilagang Myanmar. Shwewei, huwag kang mag-alala sa akin. Ang aming pamilya Lin ay hindi kailanman magiging alipin ng pamilya Lu. Sabi ko, sobra ka nang magsalita! Ginoong Lu. Magkano ang utang nila sa iyo? Bata, sino ka? Ang pangalan ko ay Gao Jin. Ako ay bisita na inanyayahan nila. Ha, isang simpleng bisita tulad mo walang karapatang magsalita dito. Mas mabuting bantayan mo ang iyong bibig o magdadala ka ng gulo sa iyong sarili. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo ba kung sino si Ginoong Gao? Dahil minamaliit mo itong simpleng bisita mo, paano kung magpustahan tayo? Kung manalo ako, pakawalan mo ang matanda. Sige, pero paano kung matalo ka? Nasa iyo na ang kapalaran ko. Ha ha ha, sino ka ba sa tingin mo? Isang walang kwenta na walang mawawala. Sa tingin mo, mapapalitan mo si Lin Jen. Siya ang pinuno ng pamilya Lin. Kung matalo si Ginoong Gao, mula ngayon, ang aming pamilya Lin ay susunod sa pamilya Lu. Akala ko medyo mahihirapan akong papayagin si Lin Shuewei, pero parang medyo mahirap. Sino naman mag-aakala na siya mismo ang hahanap ng kamatayan? Mabuti, nakatipid ako ng pagsisikap. Sige, dahil si Miss Lin na ang nagsalita, gawin natin iyan. Subalit, Gao Jin, kailangan kitang bigyan ng babala. Natalo si Lin Jen, may nagbayad para palabasin siya. Kung matalo ka, iisa lang ang paraan mo, kamatayan. Ako? Hindi ako matatalo. Sabihin mo na, ano ang lalaruin natin? Blackjack. Marunong ka bang maglaro? Ang ganda ng draw. Isang king agad. Susuko ka sa ganyang magandang kamay? Marunong ka ba talagang mag-blackjack? Suko. 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 Ang daming magagandang cards at ayaw mong kumuha ng kahit isa. Ngayon may ace ako. Ikaw may 2. Gusto kong makita kung paano mo ako matatalo. Malapit nang mahuli ang isda. Tama. Ano? Ako ay ace at ikaw ay 2. Mga has ka talagang tumama. Anong laro ang gagawin mo ngayon? Dahil humihiling ka ng kamatayan, ibibigay ko ito sa iyo. Totoo naman na isang dalawang ito. Ang card na ito ay nakarig na. Magpatuloy sa pagsusugal at ito ay patay na dulo. Nakuha niya ito gamit ang 2 cards. Ang pinakamalaking blackjack, ito. Paano ka makakatama ngayon? May blackjack na ako ngayon. Tama. Gao Jin, may blackjack ako. Kahit tumama ka ng 21, tabla pa rin. Hindi mo ako matatalo. Mr. Gao, may blackjack na siya. Baka dapat sumuko na tayo. Blackjack lagi ang kamay niya. Kung magpapatuloy ito, mauubos na ang chips ko. Tama bang narinig ko? Ang pinakamataas ko ay blackjack. Anong kaya mong ipanalo sa akin? Kung manalo man ako o hindi, malalaman lang natin sa dulo. Tama. Nagpapanggap. Tingnan natin. Sa harap ng blackjack ko, anong mga trick ang kaya mong gawin? Totoo na may blackjack ka, pero naglalaro tayo ng Western Blackjack. Ang pinakamahalagang kamay ay 5 baraha. Imposible. Ang tsansa ng 5 baraha ay 1% lang. Tsaka, nasuhulan ko na ang dealer. Paano niya mabibigyan ng 5 baraha? tama. 5 baraha ba? Malalaman mo kapag binaliktad niya. Gao Jin? Sigurado ka ba dito? Kung matalo ka, patay ang matandang ito at ikaw. Mr. Gao, Huwag mag-alala, tutuparin ko ang pangako ko. Kung totoong makakuha siya ng 5 baraha, ang plano kong sakupin ang pamilya Lin tapos na. Imposible. Nanalo ka talaga, ang baba ng posibilidad. Hindi ako naniniwala. Natalo ka. Nanalo ako. Kung sa tingin mo ay nandaya ako, pwede mo akong hanapin. Imposible. Natalo ako. Talagang natalo ako. Ang taya ay taya. Pakawalan na siya. Kung pakakawalan natin si Lin Jen, tiyak na maghihiganti ang pamilya Lin at lalaban hanggang kamatayan ang pamilya Luko. Hindi natin pwedeng hayaang mabuhay si Lin Jen ngayong araw. Sige, pakakawalan ko na si Master Lin. Sandali lang.
Tatay, Kayo, pababayaan nyo lang siyang makatakas ng ganyan? Luhaw, ang pustahan ay pustahan. Bilang pinuno ng pamilyang Lu, napakawalang hiya mo. Sa tingin ko, ang pamilyang Lu ay wala ng dahilan para umiral pa. Gao Jin, talagang minaliit kita. Hindi ko inaasahan na may kakayahan ka. Akala mo dahil iniligtas mo si Lin Jen, maililigtas ka niya. Kunin siya. Kahit mamatay ako ngayon, isasama ko siya sa pagkamatay ko. tatay, hayaan mo muna silang ihatid ka pa uwi. Baliw kang babae. Anong sinasabi mo? Iniligtas ni Jigao ang aming pamilya. Kung aalis lang ako ng ganito, hindi ako magiging iba sa ang tampalasan na si Luhaw. Gao Jin, mamatay ka. Sino yan? Presidente Chen. Nagkita tayo muli. Chen Liu, ito ay sa pagitan ng pamilyang Lu at ng pamilyang Lin. Iminumungkahi kong huwag kang makialam. Ang iyong pribadong bagay sa pamilyang Lin ay talagang wala akong pakialam. Ngunit hindi mo dapat sinaktan si Mr. Gao. Baka hindi mo pa alam, si Mr. Gao, Gao Jin, ay aking Panginoon, ang kasalukuyang Diyos ng sugal. Naglakas loob kang kumuha ng kutsilyo laban sa kanya? Anong parusa ang nararapat sa iyo? Ano? Siya? Siya ang Diyos ng sugal? Imposible. Hindi ito maaaring totoo. Mga bantay, dalhin ninyo ang lalaking ito at hintayin ang hatol ng aking Panginoon. Mr. Gao, ano ang dapat naming gawin sa mga taong ito? Panginoon, si Luhaw ay walang takot. Hindi lang niya kinidnap ang pinuno ng pamilyang Lin, kundi tumanggi ring bayaran ang kanyang mga utang, sira ang mga patakaran ng laro. Ayon sa mga patakaran, dapat putulin ang kanyang kamay. Mr. Gao, may sikreto akong sasabihin sa iyo. Magsalita. 10 taon na ang nakalipas. May umupa sa akin upang patayin ka. Ang apelyido ng kliyente ay Gao. Si Gao He mula sa ikalawang sangay, hindi ba? Alam mo na? Pinaghinalaan ko ito noong una pa, ngunit nagbigay ka nga ng isang kapaki-pakinabang na pahiwatig. Ang iyong buhay ay pinatawad, ngunit hindi ka makakawala ng madali. Liu, dalhin mo siya sa istasyon ng pulis. Oo. Mr. Gao, Mr. Gao, Mr. Gao. Panginoon, mabilis na nagbabago ang sitwasyon ngayon. Ano ang susunod mong mga plano? Nabunyag na ang aking pagkatao, wala nang saysay ang pagtatago. Kailangan kong bumalik sa pamilyang Gao upang kunin ang aking lugar bilang pinuno ng pamilyang Gao. Iyon ay tutupad sa isa sa aking mga nais. Sasama ako sa iyo. Hindi ganoon kadali, hintayin mo ako. Kung gayon, mas mabuti pang bumalik ka agad. Kung hindi kita hihintayin. Sige. Anong problema, Fenger? Sino ang nagpaiyak sa'yo? Tatay, bumalik si Gao Jin. Ano? Buhay pa siya? Buhay? Tatay, anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung bakit siya nawala ng 10 taon? Hindi ba dahil hindi niya natapos ang assessment ng pamilya, nahihiya siyang magpakita, kaya nagtago siya ng 10 taon? Tsk, kalokohan. Kahit na noong bata pa si Gao Jin ay itinatago niya ang talento niya, matalas ang mata ng tatay mo. Sa kakayahan niya, kung nakipaglaban siya sa iyo para sa posisyon ng pinuno ng pamilya, wala kang tsansa. Bakit naman siya nawala ng 10 taon nang hindi nakikipag-ugnayan sa pamilya? 10 taon na ang nakalipas, pinapapatay ko siya. Tatay, pinatay mo ang sarili mong pamilya? Kung may makakaalam, tapos na tayo. Tsk, sino ang makakaalam? Sa ngayon, ako ang nag-uutos sa pamilya Gao at ginawa ko ang lahat para sa iyo. Kaya, anong gagawin natin ngayon? Relax. Ang buong pamilya Gao ngayon ay sumusunod sa akin. Kung gusto ng batang iyon na magmana ng posisyon ng pinuno ng pamilya, hindi pa sigurado. Tatay, nag-aalala ako. Alam ko kung ano ang inaalala mo. Tipunin mo ngayon ang mga pangunahing kapangyarihan. Ngayong gabi, gusto kong silang lahat ay mag-nominate sa iyo bilang batang master ng pamilya Gao. Salamat, tatay. Sige na. Okay, nakuha ko. Anong balita? Master, may balita lang ako. Ang pamilya Gao ay magdaraos ng seremonya ng pagtatalaga. Inihanda nila ito para sa akin ng mabilis. Hindi, para kay Gao Feng. Master, pakiusap kumalma ka. Magaling, Gao He, nangako sa aking ama na itataas niya ang mga card tricks ng pamilya Gao sa bagong taas. Hindi ko inakala para sa kapangyarihan, ay susuportahan niya ang taong kumikita ng pera sa pamamagitan ng lihim na paraan upang maging pinuno ng pamilya. Master, ang pamilya Gao ay hindi maaaring walang pinuno kahit isang araw.
Kung handa kang bumalik, naniniwala ako na ang mga matatanda na tunay na nakauunawa sa sining ng card tricks ay tiyak na susuporta sa iyo. Hindi naman siguro. 10 taon akong nawala. Paglalaban sa sugal gamit ang card tricks, matagal na nila akong itinuturing na dayuhan. Ang pamilya Gao ngayon, sa takot ko, ay one-man show na ni Gao-He. Ipakalat ang balita, lahat ng pamilya ng sugal na kaibigan ng pamilya Gao ay dapat magtipon sa mansyon ng Gao at maghintay sa akin. Opo, Binabati kita, binabati kita. Binabati kita, Binibining Gao Feng. Simula ngayon, ikaw na ang pinuno ng pamilya Gao. Ikaw ang magdadala sa amin upang manalo sa buong mundo. Aha, salamat sa inyong lahat sa inyong suporta. Huwag kayong mag-alala, lahat. Kapag minana ko na ang posisyon ng pinuno ng pamilya, ang katayuan ng pamilya Gao sa pandaigdigang sugal ay tataas lamang. Haha, ngayon ay ang araw ng pagkamatay ng aking nakatatandang kapatid, ang dating Diyos ng mga sugal. 10 taon na ang nakalilipas. Kahit ako ay naging acting pinuno ng pamilya. Ang pamilya Gao ay hindi maaaring walang pinuno kahit isang araw. Kaya plano kong pumili mula sa bagong henerasyon ng isa na nagtagumpay sa mga laban. Itong scroll ay nagtatala ng mga nagawa ng bagong henerasyon ng pamilya Gao. Sa mga nakaraang taon, ipapakita ko ito sa inyong lahat at kayo ang boboto para sa susunod na kahalili. Ito si Gao Feng, ang pangalawang anak ng pamilya Gao. Sa 10 taon, tinalo niya ang 18. Mga master ng card tricks sa Asia. Nanalo siya para sa pamilya Gao sa Las Vegas ang pagmamay-ari ng 3 malalaking kasino. Kabuuang 15,000 laban. Diyos ko, 15,000 laban. Hindi na kailangan ng botohan. Ang card tricks ni Binibining Gao Feng ay hindi ka panipaniwala na. Siya ang tanging pagpipilian para sa pinuno ng pamilya. Inire-recommenda ko si Binibining Gao Feng. Binibining Gao Feng, sinusuportahan ko rin si Binibining Gao Feng. Mabuti, inirerekomenda ko rin si Binibining Gao Feng. Mukhang wala namang tumututol ang lahat sa pagmamana ng aking anak na si Gao Feng ng posisyon bilang pinuno ng pamilya. Walang pagtutol. Siyempre. Si Young Master Gao Feng bilang pinuno ng ating pamilya ay talagang nararapat. Kung gayon, ilabas na natin ang simbolo ng pinuno ng pamilya, ang singsing ng Diyos ng Suhal. Fenger, halika rito. Sige, tay. Sandali. Hindi ba ito ang panganay na binata, si Gao Jin? Hindi ba siya pinalayas mula sa inner circle noon pa dahil sa magkasalungat na pananaw? 10 taon na siyang nawawala. Ngayon bigla siyang bumalik. Akala ba niya ay siya ay kwalipikadong makipagpaligsahan para sa posisyon ng pinuno ng pamilya? Pamangkin kong Gao Jin. Huli na ang pagbalik mo. Nagsimula na ang seremonya ng paghalili. Tito, bilang anak ng Diyos ng Sugal, ang unang pumila upang magmana ng pamilya. Sa araw na ito ng pagpili ng bagong pinuno ng pamilya, hindi man lang ako binigyang alam. Pamangkin, nagkakamali ka sa iyong tito. Sa 10 taon na ito, nawala ka ng walang bakas. Kahit na gusto kitang abisuhan, hindi kita mahanap. Ano ang silbi ng pag-abiso sa iyo? Gao Jin, 10 taon na ito, sa iyong katawa-tawang tinatawag na patakaran ng paggamit ng daya laban sa sugal, wala kang kinikitang kahit 1 sentimo para sa pamilya Gao. Ano ang kaya mong ipantapat sa akin? Ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay nakatakda sa akin. Paano mo nagawa na walang galang sa singsing ng Diyos ng Sugal? Kahit siya ang panganay na binata, dapat siyang harapin ayon sa patakaran ng angkan. Gao Jin, talagang walang batas ka. Ikaw ang walang batas. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay palaging akin. Anong karapatan mo na ipamana sa iyong anak? Lakas ng loob mo. Sumusunod ako sa patakaran ng angkan. Ang may kakayahan, ang mamumuno. Naglakas loob ka bang pag-usapan ang patakaran ng angkan? Sa nakaraang 10 taon, pinanganib ko ang aking buhay, nilinis ang mga ilegal na kasino, pinag-isa ang 7 pamilya, at kinilala bilang tagapagtanggol ng mundo ng sugal. Ang kwalipikasyong ito, ba ito nakakatugon sa mga kondisyon upang magmana ng posisyon ng pinuno ng pamilya? Ano? Maaaring ang maalamat na Diyos ng sugal ay si Gao Jin. Siya? Tio, may sasabihin ka pa ba? Kaya. Kahit mayroon kang mga tagumpay na ito. Ayon sa sinaunang patakaran ng pamilya Gao, ang panahon ng pagtatasa ng tagapagmana ay 10 taon. Napalampas mo ang panahon ng pagtatasa, kaya lahat ng tagumpay ay walang bisa. Walang bisa. Hindi valid. Tio, kaya sa iyong pananaw,
Ginagamit mo ang patakaran ng angkan para hayagang paboran ang sarili mong anak. Sabi ko walang bisa. Walang bisa. Ito ang Pamilya Gao. Ako ang may huling salita sa Pamilya Gao. Kung hindi ka kontento, pwedeng umalis ka sa Pamilya Gao. Galing, ikaw ang may huling salita. Ang iyong posisyon bilang pansamantalang pinuno ng pamilya ay ibinigay sa iyo ng aking ama dahil sa awa. Sa paggawa nito, sa tingin mo pinararangalan mo ang kanyang espiritu sa langit. Tumahimik ka. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay palaging akin. Ang iyong ama ay gumamit ng mga pakana at daya upang nakawin ito. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. Kung bababa ka ngayon, at ibibigay sa akin ang posisyon ng patriarka, ako hindi ko ito hahawakan laban sa iyo. Anagi. Tatay, bakit ka nag-aaksaya ng salita sa kanya? Gaojin, hindi ba ikaw ang nagpapanggap na Diyos ng sugal? Hindi ba ikaw ang pinahahalagahan ng mga patakaran? Ang usapin ng Pamilya Gao dapat ayusin sa pamamagitan ng patakaran ng Pamilya Gao. Ikaw at ako ay magsusugal dito. Kung manalo ako, babaliin mo ang sarili mong kamay at hindi ka na muling tatapak sa mundo ng sugal. Kung manalo ka, sa iyo ang posisyon ng pamilya at ang buhay ko ay sa iyo rin. Gaojin. Guro, huwag. Ito ang kanilang bitag. Sa loob ng estate ng Pamilya Gao, ang kanilang mga espiya at bitag ay nasa lahat ng dako. Ang iyong buhay ay walang halaga sa akin. Hindi ka mangahas. Ang posisyon ng pinuno ng sekta ay tungkol sa tunay na landas ng mga card tricks. Hindi ko lang basta maaaring isuko. Sige, taya ako sa iyo. Gaojin, ikaw ang humingi nito. Ang isang laro ay may sariling mga patakaran. Kami ang nagdedesisyon kung ano ang taya. Gaya ng gusto mo. Tatay, nakuha niya ang pain. Huwag masyadong mayabang, masyadong maaga. Si Gaojin ay sariling anak ng iyong tiyuhin. Nagmana siya ng kanyang mga kakayahan. Ang kanyang mga card tricks ay hindi masukat. Ano ngayon? Tatay, ang kanyang paraan ng paggamit ng mga trick para labanan ang mga trick sa huli ay pakitang tao lamang. Ang tunay na kakayahan sa card, kailangan pa ring manalo. Tatay, si Gaojin ay hindi humawak ng gambling table sa loob ng 10 taon. Kalawangin na siya. Pero ako, hindi ako naging tamad sa 10 taon. Alam ko, pero para maging ligtas, dapat nating piliin ang larong pinaka-disadvantageous para sa kanya at pinaka-paboroble para sa atin. Tatay, naisip ko na ito. Magtaya tayo sa mahjong. Mahjong? Tama iyan. Ang mahjong ay maraming tiles at maraming variations. Madaling itago, pagnanakaw ng tiles, pagpapalit, pagmamarka sa kanila, hindi mabilang na paraan para manalo. Pinakamahalaga, ang mahjong ay nangangailangan ng 4 na manlalaro. Ibig mong sabihin, Mag-aayos tayo ng isa pang isa sa ating mga tao sa mesa. Pagkatapos, 3 laban sa isa. Kahit gaano kagaling ang counter tricks ni Gaojin, kaya ba niyang depensahan ang 3 ng sabay-sabay? sige, gawin na natin. Gusto kong malaman nila sa Pamilya Gao, hindi sapat ang talento lang. Ang tagumpay ang lahat. Sige, lahat, si Fenger at ako ay nagdesisyon na. Para ipakita ang lalim ng mga card trick ng Pamilya Gao, itong sugal para sa posisyon ng tagapagmana, gagamitin natin ang 4 na manlalaro na mahjong. Gaojin, kaming dalawa, ama at anak, kasama ang iginagalang na nakatatanda ng pamilya, 4 sa mesa para patunayan ang pagiging patas. Ang pusta ay ang posisyon ng pinuno ng pamilya at ang iyong mga kamay. Ikaw ay walang pagtutol, di ba? Walang tutol. Magsimula na. Mauna ka. Bata, ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin na laging may mas magaling at mas mataas na langit. Tunay na pamilya ng mga card trick. Ang card trick ng 3 tao ay talagang doble ang galing kaysa sa labas. Kung hindi dahil sa akin, malamang walang makakita. Anong klaseng shuffle yan? Ako na. Lolo, tulungan mo akong mag-stack ng tiles. Sino ang unang magtapon ng dice? Mauna si Lolo. Ako na ang unang magtapon. Panoorin mong mabuti. Ang 2 phoenix na nakaharap sa araw ng matandang ito.
Ang galaw ni Gao He na tatlong bayani na pumapaligid sa dealer ay walang awa. Si Gao Feng ang nagtakda ng dealer. Nagbilang ng tiles si Lolo. Nagpalit ng tiles si Gao He. Mahirap ang round na ito. Hey, Hindi banggitin si Young Master Gao Jin. Kahit dumating ang dating gambling god, hindi siya makakakuha ng advantage. Dalawang 5. G, Gao. Malinaw na nagtatakda ng bitag ang tatlong ito. Gaojin anak, turno mo na para i-roll ang dice. Nagtataka ako kung ang maliit na Diyos ng sugal ay may kalahati ng swerte ng iyong ama. ang tatlong ito ay talagang magkakasama. Pero, Nagdadalawang isip, natatakot ka ba? Lumuhod at tawagin akong pinuno ng pamilya ng 2 beses at papayagan kitang mapanatili ang isang braso. huwag magpanik. Nagmamadali kang matalo. Talo? Dapat tulog ka pa. Nangangarap dito. I-roll mo na ang dice. Tigilan mo na ang pagdadalawang isip. 11. Halos tumugma. Sayang. Hindi maganda ang swerte mo. Kulang ng isa. Kung siyang Master Gao Jin ang kukuha ng bunker ngayon, baka may pagkakataon para sa pagbabalik. Ang larong ito, Ang teknik ni Gao Feng sa pagkontrol ng dice. Ay kilalang walang awa. Ang dosenang ito ay nakuha na ang bunker. dahil nakatakda na ang bunker, saka nating i-deal ang mga baraha. Sinabi mong mabagal ako. Madami ka ring sinasabi. Tingnan natin kung gaano ka katagal. Daldal ka lang. Maaari bang manalo si G, Gao? Pagkontrol ng dise, manipulasyon ng bunker, pagmarka, pagbilang ng baraha, at mekanikal na pagpapalit ng baraha. Ang tatlo ay magaling magtulungan. Pero nalaman ko na ang mga trick ninyo. Para manalo sa larong ito, hindi mahirap. Gaojing, hilahin mo lang ng maayos ang mga tile mo. Huwag mong baliktarin. Pasensya na. Ang pangunahing trabaho ko ay magpatakbo ng stand ng barbecue. Palagi ko silang binabaliktad. Kayo tatlo, pakisamahan nyo ako. Ang control sa dice ay umaasa sa fixed na pagkakasunod-sunod ng till. Ang pagbilang ng till ay umaasa sa may markang posisyon. Burahin ang marka, guluhin ang pagkakasunod, at babagsak ang kanilang koordinasyon. Ginugulo niya ang pagkakasunod-sunod ng tile. Nakita ba niya ang plano natin? Kahit anong trick ang subukan niya, hindi ito gagana. Tiyuhin. Seryoso na ako. Anong problema sa aura ni Gao Jin? Nagpapanggap ba talaga siyang bobo? Tiyuhin, antayin mo lang. Master, siya. Mukha siyang ibang tao. Ang isang tuldok na ito, dapat ay panalo mong tile. Pero ngayon, anong ginagawa mo? Masyadong excited, gusto kong makita kung anong tile ang nakuha mo. Nanginginig ang kamay ni Gao He. Baka si Master Gao Jin ay may natuklasan. Ang pagkabalisa mo ay hindi makakatulong. Wala pa akong nilalabas na tile. 3 karakter. Ngayon ikaw naman ang bumunot. Day. Hindi ko rin tiningnan ang mga tile ko. Sabi ko sa'yo, napakaswerte ko talaga. 6 na karakter. Nagpapakitang gilas. 6 na tuldok. Pong. Hindi dapat niya pinong iyong tile. Itong si Gao Jin. Nakita na ba talaga niya ang mga tile natin? Natuklasan niya ang mga marka. Hindi ako naniniwalang mapupong mo rin ito. Ganoon ba? Ano ang nagpapanggap mo? Sa tingin mo, kaya mo talagang pung? Pung! Double pong. Anong klaseng kamay ang sinusubukang gawin ni yung Master Gao Jin? Ang ganda ng kamay niya. Umong talaga siya. Hindi. Itong 2 tile. Bawat isa ay hindi dapat pinong. Hindi! Walang marka ang kanyang mga tile ng mahjong. Malapit na akong maging handa. 8 ng circles. Ang 3 sa kanila ay nagkakasundo, wala sa kanila ang handa ngayon. Ngayon si Young Master Gao Jin ay malapit ng maging handa. Ang ganda ba talaga ng kamay niya ngayon? Itapon mo ang 8 ng circles. Hindi mo ba gusto ang circles? Tito, paano mo nalaman na kailangan ko ng circles? Ikaw na ang mag-draw. Gao Jin, tigilan mo ang paglalaro ng mga trick. Ang gusto mo ay circles. Itatapon ko ang 2 ng bamboos. Hindi ako magmi-meld ngayon. Kong,
Talagang ayaw mo ng mga dots? Ikaw? Hindi mo ba gusto ang mga dot tiles? Itinapon mo ba ang 8 of circles bilang pain? Nagpapanggap ba siyang tanga? Paano mo nalaman na gusto ko ng dots? Kung, Dalawang kong na magkasunod? Anong klaseng kamay ang ginagawa niya? Hindi siya nanalo kahit dalawang kung na. Yung kamay na, yun ba ang target niya? Ibig mong sabihin, isa pang kung. Itapon. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Kung ulit. Naplano mo na lahat. Magkukong ka. Imposible. Ang concealed kongs ay umaasa sa swerte kapag kumukuha ng tiles. Paano mo nagawa? Swerte. Sinabi ko sa'yo. Napakaswerte ko ngayon. Oh. Pasensya na. Self-drawn win. Master, ito ay 18 scholars. Ang maalamat na to 4-point limit hand. Limit hand. Nanalo siya. Talaga namang. Nalampasan ng 3 nilang lalaki. At nanalo pa rin. Buisit, ganoon kagaling ang kanyang kamay? Hindi mo ba sinabi? Siguradong mananalo tayo? Anong nangyayari? Tatay, minamaliit natin siya. Ang pakiramdam ni Gaujin sa baraha. Kakaiba. Tio, susunod na laro. Kailangan nating manalo. Gao Jing, huling laro. Huwag kang magpakatanga. Isang laro lang. Hindi pa tapos. Isa pang laro, magpalit tayo. Hindi ako naniniwala na mananalo ka ulit. Gaujin, nakita mo ba yun? Iyan ang tamang paghalo. Ha, Empeho. Kahit gaano kagaling kang maghalo, isa pa rin itong tumpok ng mga tile ng mahjong. Kita mo? Mananalo na ako. Ang iyong kamay. Naisip na namin. Gao Jin, iminumungkahi kong sumuko ka na ngayon. Wala nang silbi ang mag-usap, ang mahalaga ay manalo sa laro. Hemp, Isang bilog? Isang bilog. Alam ko. Anong kamay ang ginagawa mo? Malaking 3 dragon. Pero, wala kang pagkakataon. Tiyak na ako ang makakakuha ng susunod na tile. Naunawaan na ni Tio. Kamay ni Master Gaujin. Itong malaking 3 dragon. Ito ay isang buong yaku na kamay. Sige, gumuhit ka ang gate mo. Sayang. Hindi ito ang panalong tile ko. 4 na 1. Ito ay isang walang kwentang tile para sa iyo. Gaojin, ang iyong mga tile ay lahat nakalantad at gusto mo pa ring manalo? Naghihintay na ako ng isang tile. Gao Jin, kaming tatlo ay salit-salit na gumuguhit ng tile. Paano mo kami masusundan sa bilis? Itong Tio tiyak na nagkamali ng kalkula. Itong 4 na 1 tiyak na hindi ang tile na gusto niya. Mali ang pagkakaalala niya sa mga tile. Malamang, binura ni Gao Jin ang kanyang mga marka na ginawa niya. Noong nakaraang round, sinabi mo rin na wala akong pagkakataon. At ano ang nangyari? Ang nakaraang round ay tsamba lang. Sa round na ito, malapit na akong munting sinta. Bakit ito ay 8 bamboo? Paano naging walang kwentang tile lahat ito? Ikaw ang nagmanipula nito. Nilusot ko iyon. Hindi ko iyon alam. Tigilan mo ang pagpapanggap. Naghihintay ka ng iisang 4 ng bilog. Mayroon akong 3 niyan. Hanggat hindi ko ito nilalaro, hindi ka makakakuha ng panalong tile. Gaojin, kahit magpalit ka ng tile, wala nang sapat na oras. Nasa ating bag na ang round na ito. Su non kaksia. Walang 4 ng bilog. Kailangan mo ba ng 5 ng bilog? Ang ganda ng pagkakataon. What? Panalo ako. Ito si Master Gaujin. Imposibleng mali ang pagkabasa niya ng tiles. Pero ang maling panalo ay nangangahulugang babayaran ang lahat ng 3 manlalaro. Gao Jin,
Naghihintay ka ng isang 4 ng bilog. Nanalo ka gamit ang 5 ng bilog. Baliw ka ba? Master, ito ay maling panalo. Gao Jin, mangyaring dayain sa seremonya ng pamana? Hulihin siya. Gao Jin, walang dahilan. Hindi ka aalis ng silid na ito ngayon. Nagdeklara siya ng maling panalo gamit ang 5 of circles. Ayon sa patakaran, siya ang magbabayad para sa 3. Kung hindi ka makabayad, ipaliwanag mo. Hometeho. Tingnan mong mabuti. Akala mo ba talaga napakabulag ng mga mata ko na hindi ko makilala ang 4 sa 5 of circles? Gao Jin, nakakainis ka talaga. Hindi ba ang katotohanan ay nasa harap ng lahat? Gao Jin, inaakala mo ba na lahat ng tao dito ay tanga? Sino ba ang hindi makakilala ng 4 sa 5 of circles? Iyan ay maling panalo. Tingnan mong mabuti. Ito ay 5 of circles. Naghihintay ng 2 pares. Panalo ako gamit ang 5 of circles. Big Free Dragon's Hand. Sa round na ito, panalo ako. Damn, talaga? Totoo? Talagang 5 of circles ito, nanalo siyang Master Gao Jin. Talagang 5 of circles ito. Talaga pala mali ang pagkabasa ko ng tile. Imposible. Hindi ito maaari. Malamang nandadaya ka? Naglakas loob ka bang sa harap ng buong angkan mandaya? Hulihin siya. Buhatin siya. Ngayon, huhulihin kita ng red-handed. Si, Sandali lang. Inamin ko ito. Nandaya ako. Pero, iba ang pandaraya ko sa iyo. Tito, ang pandaraya mo ay dahil sa kasakiman upang agawin ang pag-aari ng iba. Ang pandaraya mo ay dahil sa walang kabuluhan upang itago ang iyong kawalan ng kakayahan. Ang pandaraya mo ay sumira sa siglo lumang reputasyon ng pamilya Gao. Ginawang ang salitang pandaraya na kahiya-hiya. At ang pandaraya ko ay upang ilantad ang kahalayan, parusahan ang kawalan ng katarungan, pagkatapos ninyong sabuatan, upang hadlangan ang lahat ng aking daan. Ako, para sa katarungan, ay nakipaglaban upang makalabas. Ako, Gao Jin, ay naniniwala sa paglaban sa pandaraya, sa pamamagitan ng pandaraya. Ang sugal ay hindi lamang tungkol sa kasanayan, kundi pati na rin sa kalikasan ng tao. Sabi mo, ang pamilya Gao ay nangangailangan ng isang matalas at matuwid na patriarka. Ang pamilya Wang ay sumusuporta kay Gao Jin. Ang pamilya Li ay sumusuporta rin kay Gao Jin. Ang mga taon ng masasamang gawain ni Tito Gao ay matagal na naming narinig. Hindi lang kami nangahas magsalita. ikaw, pinagtaksilan mo ang aking ama. Natalo ka. Ayon sa kasunduan, minana ko ang posisyon ng patriarka. Simula ngayon, ako, Gao Jin, ay minana ang posisyon ng patriarka ng pamilya Gao. Itataas ang bandila ng paglaban sa pandaraya sa pamamagitan ng pandaraya. Pagbati, patriarka. Xiao Dao, alagaan mo itong lugar. Ayon sa alituntunin ng angkan, ang pagsasabwatan sa mga tagalabas upang magplano para sa pag-aari ng pamilya ay mag-aalis ng kanilang kakayahang mandaya at ipapatapon mula sa pamilya Gao. Opo, Master. May date din ako, hindi pwedeng malate. Huwag kang mag-alala sa akin. Sabi ko huwag. Gao Jin, Ano? Ayaw mo akong makita?